Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Isang magandang araw po sa atin lahat. At syempre ito na naman po yung lingkod. Ayan, usapang kaliwaan. Usapang kaliwaan. Pag-usapan natin. Sino ba yung mga nangangaliwa? RB, sino ba yung mga yan? Ha? Ayan. Usapang kaliwaan, tingnan natin. Uy, may mga karelasyon ba kayo? Ayan. Particular kung may asawa, di ba? Kung kayo po ay may mga karelasyon. Ayan. May mga palatandaan tayo. Na nagchichit ba ang inyong mga karelasyon? Asawa nyo kaya? For example, mas maano pag asawa talaga, no? Diba? Dahil dito sa ating usapang kaliwaan, turuan namin kayo. Hindi lang turuan. Tingnan ninyo, pag magsasabi ko, titingnan ninyo kung anong reaction ninyo dito. Pwede nyo kaming i-chat dito sa ating chat box, di ba? Sa usapang kaliwaan, ito po yung mga palatandaan lang naman. Pero sinabi ko nga sa inyo, hindi naman ito lahat ay pwedeng nakikita ninyo. Una, tingnan natin. Isa sa mga palatandaan na nag-cheat na pala ang asawa mo, ang iyong partner, nagbabago ang ugali. Kung biglang nag-iba ang kanyang ugali, naging mas malayo, mas mainitin ang ulo, o parang may laging iniiwasan. Dati ganyan kayo, di ba? Ngayon ibang-iba, di ba? Mainitin ang ulo. Ba't kaya mainitin ang ulo? Ha? Di ba? At naging mas malayo. Dati ganyan di ba? Mas mainitin ang ulo, parang laging iniiwasan ka. Isa po yan, ha? Pagbabago ng ugali. Ano pa ba yung mga natatandaan ninyo? Sabihin nyo nga sa akin, ano ang mga nakikita ninyo sa inyong kapartner? Yan. Nag-iiba ba ugali niya? O naging mas malayo ba siya sa'yo? O konting bagay ay mainit ang ulo niya? O parang lagi kanyang iniiwasan? Yan. Tandaan natin yan, ha? Tandaan natin mabuti. Yan. Ngayon, tingnan natin naman ang sexual na relasyon ninyo. Yan. Dati kakaiba, di ba? Pagka wala ng interes sa sexual na relasyon, kung biglang nawalan siya ng gana sa pakikipagtalik o naging malamig ang inyong pagsasama, maaring may ibang pinagkakaabalahan ito. But, tandaan natin po mabuti, ha? Hindi ako nag-conclude maigi. Una, baka nainom ng gamot. Tingnan nyo din yun. Kasi pwedeng makaapekto sa kanyang sexual interest ang pag-inom ng mga gamot na iba-iba. Yan. Sabi nga ni Arby kanina, baka sobrang busy sa trabaho o may problemang kinakaharap ang inyong kapartner. So, kung bigla nawala ng gana o sa pakipagtalik o naging malamig ang inyong pagsasama, maaring may ibang pinagkakaabalahan o problema. Hindi ko sinabing nag-left turn agad, ha? O umiinom ng mga gamot, o may masakit sa kanya, o may sakit siya. Ayan, mga ganong klase. Ngayon, pangatlo. Tingnan niyo mabuti, ha? Pagkakaroon niya ng lihim. Ano bang mga lihim yan? Kapag biglang naging lihim ang kanyang mga pakilos, gaya ng pagkuha ng tawag sa ibang lugar, o pagtatago ng mga mensahe at emails. Ayan, gano'n. Or, nag-change ng password. Dati wala namang password yung kanyang cellphone. Biglang nagkaroon ng password, di ba? Yung mga ganyan. Tingnan mabuti. Kaya pag nag-change ng password, tapos ayaw pahawak sa'yo cellphone, ay nako, RB.
Sigurado ko, yon, di ba? Hindi niya, ayaw niya pakita yung kanyang yung kanyang cellphone. Oh, di ba? Tago lagi yan. Yung mga message, hindi mo nababasa. Dati, iwan mo lang yan dyan, di ba? Iiwan mo lang yung cellphone dyan. Wala nang iba. Pero ngayon, this time, dala kahit sa banyo. Diba? Dala ba, pat sa banyo. Dala kahit saan. Hanggang sa malaglag na sa restroom. Yan, naiintindihan ba natin? Mga lihim na parang iwas na iwas. Alam mo yun? Iwas na iwas. Hindi mo maintindihan, ba't kakaiba? Diba sabi nga kung matatandaan si Cooper, sabi niya, kutob. Diba? Yung kutob daw sinasabi, diba? Ayan. Ayan na, pagbabago sa kanyang itsura. Dati ay hindi naman siya nagsusuot ng ganon, diba? Lalo na kung teenager o mas bata sa inyo ang makakarelasyon niya, kakaiba yon, diba? Yun, bigla naging mas maporma o nag-aayos na gaya ng walang malinaw na dahilan, diba? Bigla na lang iba yung senyalis nito, may pinapakitang sa ibang tao, diba? Kung bigla, ulitin ko lang kung biglang naging mas maporma o naging mas nag-ayos higit pa sa dati na hindi naman ganun ang kanyang itsura dati, di ba? At walang malinaw na dahilan bakit ganun ang itsura niya. Iba ang pinapakita niya ngayon. Yan. Diyan kayo magtaka, bakit kakaiba? Ibang pabango, di ba? Or hindi naman dati nagpapabango, ngayon nagpapabango. Diba? Yun ang medyo diferensya. Diba? Sabi ko sa inyo. Okay. So, mo ako ng ating chorus? Kaya pag yan na nakita mo, pagbabago ng ugali, pagka walang interes sa sexual na relasyon, pagkakaroon ng lihim, nakaw ay sigurado, walang kaliwaan. Diba? Sabi nga natin, ayan. Ngayon, bigla namang hindi maipaliwanag yung gastos niya. Dati, eksakto ang pera. Dati, pag dumating, maaga. Ngayon, hindi na maaga dumating. Lalo na pagka bagong sweldo. Dami niyang utang kasi daming paliwanag Bakit ba? Diba? Kung may mga kakaibang gastusin na hindi naman niya maipaliwanag, gaya ng mga regalo, na hindi mo natatanggap noon, pero nakikita mo, may regalo dito Hindi pala sa'yo, no? Sasabi niya, doon sa boss ko yan Nako, mag-isip ka na. Maaaring ito ay para sa ibang tao. Na espesyal, di ba? Nako, ayan, tandaan nating mabuti. Magbago itsura niya, ibang damit. Kasi makikita mo doon sino ba yung karelasyon? Una, kapag bata sa inyo, siyempre parang batang outlook yon, di ba? Ngayon, kapag medyo iba yung dating, parang mga may kaya-kaya, makikita mo rin sa damit yun, sa pabango, di ba? Yun. At makikita mo yung gastusin talaga kakaiba. Okay? Sinasabi nga natin, biglang abalang-abala sa trabaho kasi kailangan niya maghanap buhay o dumagdag na pera, di ba? Abalang-abala sa pagtatrabaho, iba pang mga aktibidad. Sometimes sasabihin sa'yo, meron kaming ganito party or meron kaming mga seminar sa ibang lugar. Ay nako, mag-isip na kayo. Kailangan malaman nyo yan, di ba? Parating may meeting. Dadating gabi na. Kasi meeting namin ni boss, etc. di ba? At madalas niyang gagamitin mga iba pang mga dahilan tulad ng meeting namin ni boss, kinausap ako ni boss. Kailangan daw meron kami mga meeting sa labas. Di ba? Mag-out of town. Yan. Sigurado, yan yung mga dahilan sa trabaho. Or si kumpare nag-invite. Di ba? Yan. At syempre, makita nyo lagi yan na hindi naman dating ginagawa ang paggamit ng cellphone at
kwentuhan, yan, sa paggamit ng social media. Yeah? Naintindihan ba natin? Ang paggamit kasi ng social media, karamihan ng mga lalaki, hindi masyado yan, lalo pagpagod, di ba? Pero this time, nakita nyo na lang bigla, kung palagi siyang online, madalas na nasa social media yan at tila may kinakausap na iba, pero hindi ka naman niya sinasali sa mga usapan o aktibidad na yon. Yung makikita mo, katulad ni RB, nakita ko, 9 hours siyang wala. Saan ka nagpunta? Di ba? Yung mga ganong klase. Ayan. So, tapos, alam mo naka-online siya, pero ikaw, hindi niya masagot. Magduda ka na doon. Di ba? Online siya, pero hindi kanya sinasagot. Dapat nga, ikaw ang unang sasagutin niya. Di ba? At pag nasa bahay naman, parang lagi mo siya may kausap, no? Diba? Lagi may kausap. At pangiting, isa pa. Tatandaan niyo itong mabuti, ha? Yung pangiti-ngiti gamit ang cellphone, tapos ngiti-ngiting konti. Tapos kakaiba, alam niyo yung pagkilos, medyo, hindi naman tumatawa. Parang, medyo gano'n. Parang may kilig to the bone, di ba? Yan ang mga dahilan, di ba? At syempre, kawalan ng oras kung bigla na lang siyang walang oras sa'yo o sa pamilya ninyo na dati namang ginagawa ninyo. Mag-isip ka na, madalas na wala siya sa bahay at hindi malinaw ang dahilan kung bakit nasa labas siya. Ay, alam mo na ang dahilan. Patugtugin mo ito. RB. Okay, at syempre ito lang na may mga palatandaan. Nakatandaan natin. Mga palatandaan na alam niyo naman na makikita niyo yan eh. Diba? Maiintindihan niyo mabuti. Isipin mabuti. Kasi ang asawa mo kilala mo eh. From head to, diba? From head to down, diba? Ulo hanggang paa, kilala mo yan. Kilos, galaw lang yan. Alam mo na. Diba? Lalo na kung asawa mo talaga siya. Diba? So alam niya, may nagbabago. Yeah? Yung pangiti-ngiti niya. Pero ito, may isa pa akong sasabihin sa inyo, ha? Bago kayo mag-conclude pa. Ito, medyo negative yung iba, no? Paano? Kung biglang pait na todo-todo. Sila kami tinatamaan, no? Yeah? Yung biglang kakaiba, ang pait-pait-pait. Parang halos santuhin ka. Di ba? Mga ko dyan, RB. Parang, ano ba ito? Bakit ganito? Hindi naman ganito dati ito na sobrang pait, ha? Bakit hindi na pait-pait? Bakit kaya? Mag-iisip kayo, iba eh, bago. Diba? Bakit kaya? Yun, isipin mo yun. Ay, naku, totoo yan. Kasi, nagano siya, nagbabayad siya, alam niya may kasalanan siya, diba? Ako niya yung gusto kong sabihin, may kasalanan kasi siya, kaya kailangan medyo mabait siya para hindi isipin niya na may nangyayari iba. O, diba? Ha? Papagood shot daw, sabi ni RB. At yan ay mga totoo yan. Diba? Mag-ano ka na parang, kakaiba naman to. Sobra namang bait. Diba? O minsan ay inaano siya, para hindi ka kutuban. Alam mo yun? Bakit yung bait-bait? Tapos ikaw naman, sabi mo, ang bait talaga ng asawa ko. Yung pala ay may ganoon. Diba? Ayan po ang usapang walang kaliwaan. Tandaan po natin yan. Pero, ops. Tandaan nyo, bago kayo mag-conclude, huwag kayong masyadong, anong tawag doon sa ganon? Huwag kayong mag-conclude ka agad-agad. Kailangan siguraduhin yung mahalaga ang bukas na communications. Huwag mag-hysterical. Huwag maging judgmental. Yun eh. Huwag mag-judgmental. Huwag mag-judge agad. Kailangan pag-usapan ninyo ito ng may tiwala ka at may tiwala rin ang kausap mo. Para mag-usap kayo talaga ng seryoso. Kasi mas kayo ang pipiliin naman talaga yan. Pero na lang kung salbahe ka naman talaga, di ba? Pero kadalasan kapag maayos ang usapan ninyo, I'm very sure kayo pa rin ang pipiliin niya. No? Alam niyo naman yung mga lalaki, pag nagbigay lang ng motibo ang isang babae, akala niya okay na, di ba? At dapat pag nag-uusap kayo, tiwala at respeto sa bawat isa.
Huwag isama ang mga bata. Kayo lang dalawa. Naintindihan niyo ba yon? Kaya, mas makakabuting kausapin ang inyong partner o asawa tungkol sa mga napapansin mo sa kanya. Ha? Kailangan maging bukas ka sa ganon. Hindi judgmental, ha? Kailangan ay may diplomasya din. Na kung pwede mag-judge, mag-gano siya ng anong tawag doon? Makonsensya ba? Diba? Yon. At sabihin mo yung mga napapansin mo. Kung talagang may problema, mas mabuting pag-usapan ng maayos na maayos upang malaman mo ang mga susunod yung gagawin. Diba? Pag-usapang talaga maigi. Heart to heart. Diba? Yung gano'n. Isip sa isip. Yan. At siguradong maiaayos nyo yan. At kung sakali, medyo grabe talaga, magpa-marriage counseling kayo. Yeah? Yun, kasi mas mahirap na lumala ng lumala ito, hindi mo maibukas ang gusto mong sabihin sa kanya. Naiintindihan ba natin? Yan po ang ating usapang walang kaliwaan. Okay, ito po yung lingkod Fe Nicodemus, nagsasabi sa inyong walang lihiman. Ha? Kailangan alam mo, at ito pa, para sa health at kalusugan ng bawat magpartner. Bukod sa hindi nyo maiiwasan ang mga kaliwaan, lalo na yung mga nasa stage ng middle age ba yan? At medyo, alam mo na, medyo nag-explore ang iyong gustong tumikim ng iba. Alam natin, it's a sin, di ba? Kasalanan ang maghanap pa ng ibang partner. Kung hindi po maiiwasan, gumamit kayo ng proteksyon. Hindi ka pa makakabuntis, di ba? Kasi mahirap maging dalawa ang iyong partner later. Sa ngayon, masarap. Kasi may nag-aalaga isa sa'yo, isa pa, di ba? Bukod sa partner mo o sa asawa mo, may isa pa. Di ba? Parang ang sarap pakinggan at ang sarap ng feeling ng mga nangangaliwa, di ba? Pero later, sakit po sa ulo at sakit pa sa bulsa, sakit sa kalusugan. Alam niyo na yung gusto kong sabihin, mag-ingat tayo. Ha? Isipin natin ang ating kalusugan pagdating sa usapin na yan. Muli po ito yung lingkod para dito sa ating usapang kaliwaan. Paalam po!